kaganapan sa ating mga mandirigma na nagpapantay sa buong kapuluan. Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Channel. At ito ang inyong mandirigmang tagapagbalita. Magandang araw. Ako si Second Lieutenant Jenny May Ray, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Flag racing isinagawa ng 2nd Marine Brigade sa Tawi-Tawi. Nagsagawa ang 2nd Marine Brigade ng flag racing sa Panggungan Island, Tawi-Tawi, nito lamang 28 ng Setyembre, taong kasulukuyan. Isinagawa ng 2nd Marine Brigade ng Philippine Marine Corps ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa isla ng Panggungan Island, Tawi-Tawi, bilang bahagi ng pagpapasinaya ng bagong gawang sovereignty marker at flagpole upang pagtibayin ang soberanya sa islang ito. Sa pagtutulungan ng Philippine Navy Construction Brigade at Marine Battalion Landing Team 12 at Honorable Joel Haber Abdullah mula naman sa lokal ng pamahalaan ng Sitangkay, ang proyektong ito ay matagumpay na naitayo. Pamilya ng mga wounded warriors na bigyan ng tulong pinansyal ng Philippine Marine Corps. May kabuuang 250,000 piso ang ibinigay ng donasyon ng pamunuan ng Philippine Marine Corps para sa mga wounded marine personnel at mga pamilya nila sa isang maikling programa na ginanap sa conference room ng headquarters sa Philippine Marine Corps sa Taguig nitong buwan ng Setyembre. Mismong si Philippine Marines Commandant Major General Arturo Rojas ang nag-abot ng nasabing tulong kay Miss Ana Marie Fernandez, ang presidente ng Philippine Marine Corps Officers Spouses Association Incorporated o PM-COSAI, na siyang nagpapatupad ng mga programa para sa kapakinabangan ng marine personnel at mga pamilya nito. Dumalo rin sa nasabing programa ang mga miyembro ng PM-COSAI sa pangunguna ng butihing may bahay ni Major General Rojas na si Miss Elmina Rojas, na siyang tumatayong advisor ng nasabing asosasyon. Ang nasabing tulong pinansyal ay nakalap mula sa isinagawang PMC Shoot for a Cause noong huling linggo ng Agosto, na nilahukan ng iba't ibang tauhan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, mga interesadong sibilyan at mga sponsors. Samantala, tuloy-tuloy ang ginagawang pagtulong ng mga miyembro ng PM-COSAI sa mga sugatang tauhan ng Philippine Marines bilang bahagi ng kanilang Wounded Warriors Reintegration Program, kabilang na ang pagbibigay ng scholarship para sa mga anak ng mga ito. Nangako naman si Major General Rojas na mas lalo nilang susuportahan ang mga programa ng PM-COSAI bilang pasasalamat at pagbibigay pugay sa mga magigiting na sundalo na sugatan at nagbuwis buhay para sa pagtatanggol sa bayan. Dumako naman tayo sa mga balita ng ating mga mandirigma mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Change of Command Ceremony isinagawa sa Marine Battalion Landing Team 7. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula sa ating tagapagbalitang mandirigma, Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marine. Change of Command Ceremony isinagawa sa Marine Battalion Landing Team 7. Nagsagawa ang Marine Battalion Landing Team 7 o mas kilala na Striking Battalion ng tradisyonal na Change of Command Ceremony nito lamang 5 ng Oktubre taong kasalukuyan na ginanap sa Headquarters MBLT 7, Camp Daipo, Barangay Abu-Abo, Sofronio Española, Palawan. Mismong si Commandant Philippine Marine Corps, Major General Arturo G. Rojas, ang nagsilbing presiding officer sa nasabing seremonyas. Ang dalawang nagpalitan ng pwesto ay sina Lieutenant Colonel John Paul S. Hakla, Philippine Navy Marines General Staff Corps, at Lieutenant Colonel Geoffrey D. Signo, Philippine Navy Marines. Sa talumpati ng komandant, ay ipinaabot niya ang kanyang lubos na pagbati sa outgoing commanding officer na si Lieutenant Colonel Hakla sa halos 19 na buwan ng huwarang pamumuno sa mga marino ng MBLT 7. Samantala, nag-abot din ng taus-pusong pasasalamat si Lieutenant Colonel Hakla sa lahat ng mga miyembro ng MBLT 7 sa suportang ibinigay sa kanya bilang pinuno ng nasabing batalyon. Ipinasa niya ang kanyang tungkulin kay Lieutenant Colonel Signo na siyang dating Deputy Inspector General ng Philippine Marine Corps. Isa siyang Marine Infantry Officer na dalubhasa sa Plans and Operations.
At siya rin ang ika-22 commanding officer na mamumuno sa MLT-7. At ayon naman sa kanya, almost 2.5 years ago, was the executive officer of this battalion. I never imagined that one day I will be coming back here to hold and lead this battalion. To the officers, men and women of Marine Battalion, Landing Team 7, please accept my gratitude for the honor to be with, to lead you, and to command this battalion. We'll work hard together as a family and as a team. May this day continuously bring us together as one strong family and team. ang napakahalagang seremonyas na ito ay dinaluhan ng mga mahalagang personalidad mula sa militar, sibilyan at mga stakeholders mula sa lalawigan ng Palawan. Ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. Good news mga kamarines, Philippine Marine Corps magsasagawa ng mobile recruitment sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Magsasagawa ang Philippine Marine Corps ng mobile recruitment sa Tarlac, Isabela, Cebu, Tawi-Tawi, Davao, Zamboanga at Cagayan de Oro City. Tumatanggap ngayon ang Philippine Marine Corps ng mga aplikante para sa nangangarap na maging bahagi ng The Few and the Proud. Ang mga inisyal na qualification para dito ay 18 years old hanggang 25 years old para sa enlistment at 21 to 26 years old para sa nangangarap na maging officer. Para naman sa initial requirements nito, magdala lamang po kayo ng PSA, birth certificate, 2x2 white background picture, K-12, TISDA, diploma para sa enlistment, at college diploma naman for officer. Para sa buong detalye kung paano mag-apply, bisitahin ang Philippine Marine Corps FB page. Mula dito sa The Basic School, Marine Corps Force Development Center, ako si Private First Class Abel Robelios, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Alam niyo ba, ang Philippine Marine Corps ay isang naval force sa ilalim ng Philippine Navy? Nabuo ang Philippine Marine Corps noong November 7, 1950 kung saan ang pangunahing tungkulin nito ay magsagawa ng amphibious operation at iba pang mga espesyal na misyon. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ng organisasyon ni Commandant Philippine Marine Corps Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines. At alam niyo ba, ang inyong Philippine Marine Corps ay malapit na ring magdiwang ng kanyang 73 kaarawan ngayong Nobyembre. At yan ang mga balitang aming nakalap sa inyong Philippine Marine Corps mula dito sa Marine Barracks Rojardo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City, kasama ang mga tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. Ako si Second Lieutenant Jenny May Siray, Philippine Navy Marines, sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan. Ito ang Balitang Mandirigma.